Spoiler para sa episode 163, ang ahas na uhaw sa dugo si Yan Guangsheng tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Bai Yiyuan na ang nagsabi sa iyo, ang lugar kong ito ay tinatawag na lupain ng dugo. Tumango si Lin Moyu. Kung gayon, alam mo ba kung bakit ito tinatawag na lupain ng dugo? Umiling si Lin Moyu. Hindi niya alam. Sabi ni Yan Guangsheng, ang lupain ng dugo, isang hiwalay na espasyo na iniwan mula pa noong unang panahon. Mga 100 kilometro ang lapad, mahigit 10,000 kilometro ang taas at baba. Labis na nagulat si Lin Moyu. Akala niya ay napakaliit lamang nitong hiwalay na espasyo, ngunit umaabot pala ito ng 10,000 kilometro pataas at pababa. Lumalabas na ang espasyong ito ay hugis silindro. Tumingala si Yan Guangsheng sa langit. Sa itaas o sa ibaba, mga 10,000 kilometro ang layo, may isang mabangis na hayop na tinatawag na ahas na uhaw sa dugo. Ang kinakain mo ngayon ay karne mismo nito. Biglang napansin ni Lin Moyu na tila bahagyang gusot ang laylayan ng damit ni Yan Guangsheng. Nang lumabas ito kanina, maayos pa ang damit niya. Bukod dito, tila may bahid pa ng dugo sa kasuotan. Hindi lang iyon, pati ang kanyang sable, espada, ay may bahid din ng dugo. Guro, nasugatan po ba kayo? Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Wala ito. Kahit paano, ang ahas na uhaw sa dugo ay isang antas Diyos na mabangis na hayop. Para makakuha ng karne nito, kailangan talagang magbayad ng malaking halaga. Nang marinig ito ni Lin Moyu, nakaramdam siya ng kaunting pagkaantig. Ang lahat ng salitang sinabi ni Yan Guangsheng sa kanya ay hindi aabot sa 10 pangungusap, ngunit dahil sa kanya, nakipaglaban ito sa isang antas Diyos na hayop. Iwinagayway ni Yan Guangsheng ang kamay. Nandito na ako ng ilang dekada, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang nakalaban ang mga yon. Sanay na ako. Sa mga oras na ito, naubos na ni Lin Moyu ang karne ng halimaw. Ngumiti si Yan Guangsheng. Tapos ka na kumain. Maghanda ka ng mag-enjoy. Mag-enjoy. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Makalipas ang 1 segundo, isang malakas na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Agad na sumunod ang matinding sakit. Napaungol si Lin Moyu, nanginginig ang buong katawan. Masakit. Sobrang sakit. Ang buo niyang katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Sariwang dugo ang damaloy mula sa buong katawan niya. Sa isang iglap, si Lin Moyu ay naging isang taong dugo. Hindi makapaglabas ng kahit anong tunog si Lin Moyu. Dahil sa sakit, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang maamong mukha ay naging pilipit. Nagngalit siya ng ngipin at nagtanong, "Guro, bakit po ganito?" Sabi ni Yan Guangsheng, "Nakagamit ka na ng milagrosong gamot dati, tama?" Ang milagrosong gamot ay gawa mula sa esensya ng dugo't laman ng ahas na uhaw sa dugo. Pero kapag ginawa ng gamot, malaki ang nababawas sa bisa nito. Para makuha ang pinakamagandang epekto, kailangang kainin ito ng hilaw. Bago ang pangalawang pagpapalit trabaho, pwedeng kumain ng 1 beses. Pagkatapos ng pangalawang pagpapalit trabaho, pwede ulit kumain ng 1 pa. Pagkatapos ng ikatlong pagpapalit trabaho, pwede pa ulit kumain. Sunod-sunod na pagtaas ng bisa, sa ganitong paraan lamang mapapalabas ang katangian hanggang sa sukdulen. Pagkatapos, nagpakita siya ng mapanghamak na tingin. Kung hindi mo kayang magtiis ng hirap, paano ka magkakaroon ng karapatang maging isang malakas na nilalang? Ang pangunahing milagrosong gamot ay nagdaragdag lang ng 200 puntos sa katangian, walang kwenta yun. Bilang lalaki, kailangang magtiis ng hirap para makakuha ng benepisyo. Ang kinain mo ay mula sa pinakamataas na uri ng ahas na uhaw sa dugo, hindi ito may kukumpara sa ordinaryong milagrosong gamot. Ganoon pala, natuklasan ni Lin Moyu na mabilis na tumataas ang kanyang mga katangian. Ang pangunahing milagrosong gamot ay walang sakit, at nagdaragdag ng 200 sa lahat ng katangian. Ngunit ngayon, sa direktang pagkain ng hilaw na karne ng ahas na uhaw sa dugo, bagamat masakit,
ang lahat ng katangian ay tumaas ng hindi bababa sa 2,000. 10 ang epekto kumpara sa pangunahing milagrosong gamot. Katumbas ito ng epekto ng panggitnang milagrosong gamot. Kaunting sakit lang naman. Kung papipiliin si Lin Moyu, tiyak na pipiliin pa rin niya ang kaunting sakit. Bilang lalaki, bakit matatakot sa sakit? Nang makita ni Yan Guangsheng si Lin Moyu na nagngangalit ng ngipin at nagtitiis ng hindi umiimik, lalo siyang nasiyahan. Malapit ka na sa pangalawang pagpapalit trabaho. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng pagbabago, isang pagtaas ng antas ng trabaho, tama. Alam mo ba kung ano ang pinagmulan ng pagtaas ng antas ng trabaho? Ang pagtaas ng antas ng trabaho ay nangangailangan ng ilang bagay. Una ay swerte. Kung malas ka, kahit 79% pa ang tsansa, masasayang lang ang oras. Pangalawa ay ang mga katangian. Kailangang malampasan ng mga katangian ang pinakamataas na limitasyon. Ang pinakasimpleng paraan para malampasan ito ay ang milagrosong gamot. Kaya, huwag mong maliitin ang 200 puntos na katangiang bigay ng milagrosong gamot. Sa paglampas lamang sa puntong iyon maaaring tumaas ang tsansa ng pagtaas ng antas ng trabaho. Maliban sa milagrosong gamot, marami pang ibang paraan para malampasan ang limitasyon ng katangian. Halimbawa, ang banal na lakas sa walang hanggang trial battlefield, ang mga kristal ng kaluluwa mula sa panig ng mga soul insect. Kapag mas marami kang nalampasang limitasyon sa katangian, mas mataas din ang tsansa ng pagtaas ng antas ng trabaho. Pangatlo ay ang iba't ibang bagay na nagpapataas ng tsansa para sa pagtaas ng antas ng trabaho. Halimbawa, ang asensya ng Demon King mula sa Nirvana Battlefield ay isang magandang bagay. Bukod pa riyan, may mga porma sayon para sa pagpapalit trabaho, at iba pang mga bagay na nagpapaganda lang ng sitwasyon, na maaaring lalo pang magpataas ng tsansa. Napakadetalye ng paliwanag ni Yan Guangsheng, walang tigil sa pagsasalita. Namuhay siyang mag-isa rito ng ilang dekada, karaniwan ay wala siyang makausap. Nang magsimula siyang magsalita, hindi na mapigilan. Nakikinig ng mabuti si Lin Moyu. Nagsalita na rin si Bai Yiyuan noon tungkol sa pagtaas ng antas ng trabaho, ngunit dahil sa pabaya nitong ugali, hindi ito naging masyadong detalyado. Ngayon, matapos makinig, nagulat si Lin Moyu. Hindi katakatakang ganoon na lang kung pahalagahan ng iba ang milagrosong gamot, iyon pala ay para sa paglampas sa limitasyon ng katangian. Kung gayon, ang kanyang mga katangian. Tanong ni Yan Guangsheng, nakatapak ka na siguro sa walang hanggang trial battlefield, di ba? Nakakuha ka ba ng banal na lakas? Habang tinitiis ang sakit sa buong katawan, nagngalit ng ngipin si Lin Moyu at sumagot, opo, nakakuha. Sabi ni Yan Guangsheng. Maaasahan din pala ang batang ito. Anong level na ang banal na lakas mo? Level 5 na ba? Sabi ni Lin Moyu. Level 39 po. Level 3 pa lang. Medyo nadismaya si Yan Guangsheng. Bagamat bawat level ay 1% lang na dagdag sa katangian, kapag mas mataas ang level, hindi maliit ang pagkakaiba. Ngunit ngayong nandito na, wala nang magagawa. Kaysa naman wala, nagngalit ng ngipin si Lin Moyu at sinubukang lakasan ang boses, Guro, hindi po level 3. Level 39 po. Kalansing. Nahulog ang sable ni Yan Guangsheng sa lupa. Hindi pa kailanman nagulat ng ganito si Yan Guangsheng. Kahit sa kanyang karanasan, ang sinabi ni Lin Moyu ay talagang nakayanig sa kanya. Nakikita ni Yan Guangsheng na hindi nagsisinungaling si Lin Moyu, base sa ekspresyon nito. Siya mismo ay nakakuha lamang ng banal na lakas na level 5, kapareho ng level ni Bai Yiyuan. Ito na ang pinakamataas na record ng lahi ng tao. Silang dalawa ni Bai Yiyuan ay nasa tuktok na ng lahi ng tao. Ngunit ano itong level 39 na sinasabi ni Lin Moyu? Paano mo nagawa iyon? Isinalaysay ni Lin Moyu ang proseso kung paano niya nakuha ang banal na lakas kay Yan Guangsheng. Kasabay nito, sinabi rin niya ang mga katangian ng kanyang trabaho. Ngunit hindi binanggit ang tungkol sa Ding Xuanzhou, banal na bangka.
Hindi pa nakakita si Yan Guangsheng ng trabahong necromancer noon. Nahulaan niyang ito marahil ay bagong trabaho na lumitaw sa lahi ng tao. Bawat ilang dekada, may mga bagong trabaho na lumilitaw, kaya hindi na nagtaka si Yan Guangsheng. Tutal, matagal na siyang nasa lupain ng dugo, hindi na gaanong marami ang alam niya tungkol sa labas. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Moyu tungkol sa katangian ng kanyang trabaho, matapos magulat, hindi niya maiwasang magpakita ng bahid ng paghanga. Ang mga skill ni Lin Moyu ay automatikong tumataas ang antas kasabay ng pagtaas ng kanyang level. Ang tanging kailangan ay ang mga skill na pinapraktis niya ay kapantay ng kanyang kasalukuyang antas. Sa mababang antas, hindi ito mahirap gawin. Sa ugali ni Yan Guangsheng, hindi niya maiwasang handgun si Lin Moyu. Ang katangiang ito ng trabaho ay sobrang ganda. Naalala niya ang sariling proseso ng pagpapraktis ng mga skill, ang pagkakaiba talaga ng tao sa tao ay napakalaki. Tinitigan ni Yan Guangsheng si Lin Moyu. Ang ibig mong sabihin, pagdating mo sa dulo ng Divine Spring Secret Realm, sumabog agad ito. Tumango si Lin Moyu. Opo, napaisip si Yan Guangsheng. Kung gayon, malaki ang posibilidad na sa hinaharap, mawawala na ang Divine Spring Secret Realm. Kanino mo pa ito nasabi? Sabi ni Lin Moyu, alam na po ni Naguro Bai at Senior Meng. At kayo po, tumango-tango si Yan Guangsheng. Kung alam ni Meng Anwen, hayaan na nating siya ang umasikaso. Hindi na natin kailangang pakialaman. Nag-isip sandali si Yan Guangsheng at nagpatuloy, kung ganoon kataas ang antas ng iyong banal na lakas, kailangang baguhin ang ilang plano. Tanungin kita, takot ka bang mamatay? Mabilis na sumagot si Lin Moyu, hindi ko po alam. Sino ba ang hindi pa tunay na nakaranas ng kamatayan ang maglalakas loob sabihing hindi siya takot mamatay? Kahit si Lin Moyu ay hindi maglalakas loob. Nasiyahan si Yan Guangsheng sa sagot ni Lin Moyu. Iyan ang totoong sagot. Malaki ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Lahat ng nagsasabing hindi sila takot ay nagsisinungaling. Kung gayon, tatanungin kita ulit. Kung nasa harap mo ang pagkakataong maging isang dalubhasa na mas mataas pa sa antas Diyos, pero kasama nito ang 50% tsansang mamatay, matatakot ka pa rin ba? Isang dalubhasa na mas mataas pa sa antas Diyos. Hindi napigilan ni Lin Moyu na lumunok. Naging determinado ang kanyang mga mata. Takot pa rin po. Gayunpaman, susugal ako. Kung mabaygo ako, mahinahon kong tatanggapin ang kamatayan. Tinanong ulit ni Yan Guangsheng, kung kailangan mong harapin ang dalawang ganyang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sabi ni Lin Moyu sa mababang boses, paninindigan ko pa rin po ang aking pinili. Takot mamatay, ngunit hindi rin takot mamatay. Bagamat sa ngayon ay hindi pa naiintindihan ni Lin Moyu kung ano ang isang dalubhasa na mas mataas sa antas Diyos, ni hindi niya nga alam kung gaano kalakas ang isang antas Diyos na dalubhasa, ngunit ang kanyang determinasyong lumakas ay hindi magbabago. Biglang tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Tama. Ang sagot mo ay labis kong ikinasiya. Kung ganyan, sasabihin ko sa iyo ang susunod mong kailangang gawin. Pinilit ni Lin Moyu na tiisin ang sakit at nakinig ng mabuti. Ang nais ipagawa sa kanya ni Yan Guangsheng, ang susi ay nasa karne pa rin ng ahas na uhaw sa dugo. Ito ay isang uri ng milagrosong karne ng halimaw, isang sinaunang relikya. Ang milagrosong gamot ay pinino mula sa dugo't laman nito. Ang kinain ni Lin Moyu kanina na karne ng ahas na uhaw sa dugo ay nagpataas ng lahat ng katangian ng 2,000, sa katotohanan, 1,800 lang dahil ang unang 200 mula sa naunang gamot ay nawalan ng bisa, 10 beses ang epekto ng pangunahing milagrosong gamot. Para makakain ulit, kailangan niyang umabot man lang sa level 50, o kahit pagkatapos pa ng level 60. Iyon ang orihinal na plano ni Yan Guangsheng. Ngunit ngayon, iba na. Dahil sa napakalakas na banal na lakas ni Lin Moyu, mas maagang mapataas ang pundasyon ng kanyang mga katangian, mas maraming benepisyo ang makukuha.
Ang karaniwang natatamo sa bawat pagtaas ng antas ay tataas din. Sa ganitong paraan, habang tumatagal, ang agwat sa katangian ay lalong lalaki ng husto. Kahit si Yan Guangsheng ay mahihirapang tansyahin kung hanggang saan aabot ang mga katangian ni Lin Moyu. Ito rin ang pinakamahalagang hakbang para maging isang dalubhasa na mas mataas sa antas Diyos. Ayon sa bagong plano ni Yan Guangsheng, kailangang kumain si Lin Moyu ng karne ng ahas na uhaw sa dugo sa mismong oras ng kanyang pangalawang pagpapalit trabaho. Gamitin ang katangian ng karne para palakasin ng husto ang mga katangian, at kasabay nito, sa oras ng pagpapalit trabaho, isagawa ang pagtaas ng antas ng trabaho. Pinakamaganda kung makakapagpagising pa ng mga bagong talento, na maglalatag ng pinakamatibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang problema lang, ang paggawa nito ay may malaking panganib. Tulad ng sinabi ni Yan Guangsheng, 50 hanggang 50 lang ang tsansa. Mabubuhay ka man o mamamatay, nakasalalay lahat sa swerte. Sabi ni Lin Moyu sa mababang boses, Guro Yan, maganda naman po ang swerte ko. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Mabuti, mabuti. Hintayin mo't kukunin ko para sa iyo ang isang piraso ng karne sa puso ng ahas. Pagkasabi nito, lumipad si Yan Guangsheng paitaas, patungo sa kalangitan na libu-libong milya ang taas. Kahit parehong karne ng ahas na uhaw sa dugo, magkakaiba ang epekto depende sa parte. Malayo ang agwat, ang pinakamagandang parte ay ang utak ng ahas. Sumunod dito ang karne sa puso ng ahas. Ang pinakamahina ay ang mga hindi importanteng parte. Napakahirap makuha ang utak ng ahas. Ayon kay Yan Guangsheng, matagal nang hindi nakakakuha ng utak ng ahas ang lahi ng tao. Hindi rin madaling makuha ang karne sa puso ng ahas. Para makagawa ng panggitnang milagrosong gamot, kailangan gamitin ang karne sa puso ng ahas. Ang karne sa puso ng ahas ay hindi mismo ang puso ng ahas na uhaw sa dugo, kundi ang piraso ng karne na malapit dito. Naiisip ni Lin Moyu ang hirap nito. Kahit kasing lakas ni Yan Guangsheng, maaari pa ring mapahamak. Tumingala si Lin Moyu sa langit, puno ng pasasalamat ang puso. Sa mga oras na ito, basang-basa na siya ng dugo, tila isang taong dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng husto. Ang sakit ay nabawasan na. Lahat ng kanyang katangian ay tumaas ng 2,000. Sakto, tumaas ito ng 1,800, ang naunang 200 puntos na nakuha mula sa milagrosong gamot ay nawalan ng bisa dahil sa karne ng ahas na uhaw sa dugo. Ang kanyang katangiang pang-espiritual ay napakalaki na ang pundasyon, matagal nang lumampas sa 20,000, kaya ang dagdag na 2,000 ay halos walang pakiramdam. Ngunit ang kanyang apat na pangunahing katangian, lakas, liksi, tibay, katalinuhan, na dati mababa lang ay halos dumobble. Napakalinaw ng pakiramdam. Alam ni Lin Moyu na ang kaunting pagbabagong ito ngayon ay halos wala lang. Ang paparating na pangalawang pagpapalit trabaho, iyon ang tunay na pagbabagong yayanig sa langit at lupa. Sa pangalawang pagpapalit trabaho, lahat ng katangian ay double. At ang dinodoble ay ang lahat ng pangunahing katangian. Ngayon, ayon sa sinabi ni Guro, kailangan kong kumain ng karne ng ahas na uhaw sa dugo sa simula pa lang para mapalakas ng husto ang mga pangunahing katangian. Sa gayon, pagkatapos kong magpalit trabaho, ang mga pangunahing katangian ko ay tiyak na malalampasan ang ibang mga propesyonal. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang itataas. May kaunting pananabik sa puso ni Lin Moyu. Makalipas ang 7 araw, bumalik si Yan Guangsheng sa silid. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo. May mga sugat pa sa katawan niya na hindi pa gumagaling. Ang kakayahan sa pagpapagaling ng isang antas Diyos na dalubhasa ay nakakagulat, maihahambing sa isang world boss. Anumang ordinaryong sugat ay dapat gumaling sa isang iglap. Ngunit ngayon, ang mga sugat ni Yan Guangsheng ay napakabagal gumaling, at may sariwang dugo pa na patuloy na dumadaloy mula sa bibig ng sugat. Ang sariwang dugo ng isang antas Diyos na dalubhasa ay may dalang bahagyang gintong kinang, iba sa ordinaryong tao.
Tumawa si Yan Guangsheng. Huwag mong intindihin, kaunting gallows lang. Medyo mayabang lang ang mga batang yun, ayaw magbigay. Napilitan lang si Lolo na kunin ng puwersahan. Pagkasabi nito, naglabas si Yan Guangsheng ng isang aktibadong lilang anteng-anteng na pangprotekta sa buhay. Isang maringal na lilang liwanag ang bumalat sa kanya, at mabilis na gumaling ang mga sugat. Ito ang liwanag ng isang antas Diyos na panggamot na sining, napakalakas ng epekto. Sa isang iglap, nagsara na ang mga sugat ni Yan Guangsheng. Iniabot niya ang isang magandang kahon kay Lin Moyu. Nasa loob niya ng karne sa puso ng ahas. Tandaan mo, sa panahon ng iyong pangalawang pagpapalit trabaho, kainin mo ito. Baka hindi maging masyadong komportable ang proseso. I enjoy mo. Komandat si Yan Guangsheng, mukhang nag-aabang ng magandang panoorin. Spoiler para sa episode 164, labanan ng mga maladyos na dalubhasa na wala nang masabi si Lin Moyu. Hindi maganda ang ugali ng girong ito, at mayroon pa siyang ganitong klaseng hilig. Habang nakangiti, biglang tumingala si Yan Guangsheng. Bakit nandito ang mga yun? Kasabay na tumingala si Lin Moyu, ngunit wala siyang makita. Sabi ni Yan Guangsheng, iyong mga matatandang yun mula sa imperyo. Pumunta sila para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Pero malas sila ngayon. Mainit ang ulo ng mga halimaw na yun ngayon. Alam niyang panapanahon, pumupunta rito ang mga taga-imperyo para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Ngunit dahil kalalaban lang ni Yan Guangsheng sa ahas na uhaw sa dugo, malamang ay galit na galit ito ngayon. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Yan Guangsheng. Halika, isasama ka ni Guro para magbukas ng kaalaman. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng malakas na enerhiya na bumalat kay Lin Moyu. Lumipad silang dalawa pataas, agad na nakalayo ng mahigit 10 milya. Gaano kabilis ang isang antas Diyos na dalubhasa. Ngayon lang ito tunay na naranasan ni Lin Moyu. Sa isang iglap, ilang dosenang kilometro na ang nalakbay. Ang malakas na presyon ng hangin ay halos dumurog sa kanya. Naging tahimik ang paligid, lahat ng tunog ay naiwan sa likuran. Sa kanyang paningin, hindi na ito ang lupain ng dugo. Puro kalawakan na lamang ang nakikita. Nakita ni Lin Moyu ang isang bagay na parang salamin na bumabalot sa buong mundo. Sa labas ng salamin ay tila ibang mundo. Ang mundong iyon ay parang pamilyar sa kanya. Naalala niya, pagkatapos sumabog ng dungeon, nahulog siya sa walang lamang espasyo, void space. Ang nasa labas ng salamin ay ang void space. Sa loob ng void space, mayroong nakakatakot na magulong enerhiya. Muntik na siyang mamatay doon. Ang malasalamin na bagay na ito sa harapan niya ang humaharang sa magulong enerhiya. Guro, ano po iyan? Nagtanong si Lin Moyu na parang isang masonerang estudyante. Si Yan Guangsheng naman ay isang hindi masamang guro. Iyan ang harang pang espasyo. Sa labas niyan ay ang void space. Huwag mong isiping parang salamin lang iyan, sa katunayan, napakatibay niyan. Kahit ako, mahihirapan akong sirain yan. Pero masyado pang maaga para sa iyo ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang intindihin. Sa ngayon, manood muna tayo ng palabas. Manood ng palabas. Tumingin si Lin Moyu sa direksyong tinuro ni Yan Guangsheng. Isang barkong pandigma ang tumatawid sa kalangitan, napakabilis, nag-iiwan ng kumikinang na liwanag sa likuran nito. Sa barkong pandigma, may ilang mga propesyonal na may kahanga-hangang presensya. Hindi matukoy ni Lin Moyu ang eksaktong antas nila, ngunit nararamdaman niyang sila ay mga nangungunang propesyonal, higit sa level 80, marahil ay mga antas Diyos pa nga. Ngunit base sa mapang hamak na tingin ni Yan Guangsheng, halatang hindi sila gaanong mas malakas kaysa sa kanya. Ang mga matandang iyan sa harapan ay ang mga elder ng imperyo. Hindi maiwasang humanga ni Lin Moyu. Ang mga elder ng imperyo ay karaniwang mga dating miyembro ng konseho ng 12 na nagretiro na. Bagamat hindi na sila namamahala, napakataas ng kanilang katayuan. Minsan,
Kapag may mahahalagang desisyon ang konseho ng 12, kailangan pa nilang humingi ng payo sa kanila. Komplikado ang istruktura ng imperyo, at kaunti lang ang alam ni Lin Moyu. Guro, lahat po ba ng mga elder na iyan ay antas Diyos na dalubhasa? Si Lin Moyu ay isang mabuting estudyante, kung hindi alam ay nagtatanong. Si Yan Guangsheng ay isang mabuting guro, laging sumasagot. Antas Diyos, ano ka? Nakakita ka na ba ng miyembro ng konseho na antas Diyos? Yung mga hindi lang talaga kayang maging antas Diyos ang nagiging miyembro ng konseho. Siyempre, ang mga elder na nagretiro mula sa konseho ay hindi pa rin magiging antas Diyos. Ang pinakamataas na mararating nila ay pseudo Diyos, kahit ikaw, hindi mo sila mapapantayan. Puno ng panghahamak ang tono ni Yan Guangsheng, lubos na minamaliit ang mga ito. Siya, isang marangal na antas Diyos, level 95, nasa tuktok na ng mundo. Kahit mga Demon King mula sa Abyss, nakapatay na siya ng ilan. Siyempre, mamaliitin niya ang mga pseudo-Diyos na ito. Tanong ni Lin Moyu, bakit po sila tinatawag na pseudo-Diyos? Suminghal si Yan Guangsheng nang may pang-iinsulto. Isang grupo na huminto sa level 89, hindi na umusad, kailangang umasa sa gamot para umabot sa level 90. Hindi na kayang magpatuloy sa landas, hindi na kayang pag-isahin ang mga skill. Kung hindi sila pseudo-Diyos, ano sila? Malaki po ba ang pagkakaiba ng pseudo-Diyos at antas Diyos na dalubhasa? Malaki. Langit at lupa ang pagkakaiba. Parehong level 90, pero kayang-kaya silang talunin ng isang tunay na antas Diyos na parang naglalaro lang. Kahit ilang dosenang beses pa silang labanan, hindi ako matatakot. Bagamat sa bibig ni Yan Guangsheng ay walang kwenta ang mga pseudo-Diyos, sa harap ni Lin Moyu, naglalabas pa rin ang nakakatakot na presensya ang mga elder. Hindi gaanong malayo sa isang antas Diyos na dalubhasa, at kayang-kaya siyang patayin ng madali. Habang tinitingnan sila ni Yan Guangsheng, tumingin din ang mga elder kay Yan Guangsheng. Bawat isa ay nakangiti. Ang kanilang mga boses ay tumagos sa kalawakan at umabot sa kanila. Nagbibigay-pugay kami kay Lord Guangsheng. Bagamat sila ay mga elder, kapag kaharap ang isang tunay na antas Diyos na tulad ni Yan Guangsheng, na tinatawag na Guangsheng o Mad God, malaki pa rin ang agwat nila. Walang pakialam na sumagot si Yan Guangsheng, hindi sila pinansin. Laban lang kayo kung lalaban. Isasama ko ang disipulo ko sa tabi para manood. Sabi niyang manunood, pero ang totoo ay manunood lang ng palabas. Nang malaman nilang si Lin Moyu ay disipulo ni Yan Guangsheng, agad na nag-iba ang tingin ng mga elder kay Lin Moyu. Ang mga taong ito, bagamat mukhang mataas ang kapangyarihan at posisyon, ay kailangan pa ring maging magalang kay Yan Guangsheng. Sa huli, kung sino ang may mas malakas na kamao, siya ang tama. Mula sa barko, lumitaw ang isang balingkinitang anyo. Isang batang babae na may napakagandang mukha at kaakit-akit na pangangatawan ang pumunta sa unahan ng barko, nakatingin kina Yan Guangsheng at Lin Moyu. Puno ng kuryosidad ang mga mata ng babae. Malamig na nagsalita si Yan Guangsheng, dahil sa kanya kaya kayo nangangaso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo. Sumagot ang isang elder, Lord Guangsheng, siya po si Prinsesa Dongfangjiao. Umiling si Guangsheng. Hindi ko pa naririnig. Anak ba siya ng batang si Dongfangyi? Sagot ng mga elder, si Prinsesa Jiao po ay ang bunsong anak na babae ng ating pinuno ng bansa. Kakalabing 8 taong gulang pa lang po siya ngayong taon. Iwinagayway ni Yan Guangsheng ang kamay. Dongfangyi, ang batang iyon, walang ibang talento kundi magaling lang gumawa ng anak. Si Dongfangyi ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia. Bagamat karaniwan ay hindi siya gaanong namamahala, karamihan ng mga bagay ay pinagpapasyahan ng konseho ng 12, ang kanyang katayuan ay pambihira. Kung magsalita siya, kailangang sundin ng imperyo ang kanyang utos. Ngunit sa bibig ni Yan Guangsheng, siya ay, batang ito, batang iyon, lamang, casual na pinagtatawanan. Agad na makikita ang pagkakaiba sa katayuan.
Magalang na yumuko si Dongfang Zhao kay Yan Guangsheng. Zhao Zhao, nagbibigay pugay kay Lord Guangshen. Madalas pong banggitin ni Ama ang inyong tanyag na pangalan. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Ano namang maganda sa akin para pag-usapan? Sasabihin ko ba kung paano ko siya tinuruan ng leksyon noon, binugbog hanggang umiyak na parang bata? Nagpakita ng hiya sa mukha si Dongfang Zhao. Si Yan Guangsheng ay talagang katulad ng sinabi ng kanyang ama, mayabang ang ugali, puro kalokohan ang sinasabi. Ngumiti si Dongfang Zhao. Paano naman po, sa bibig ni ama, si Lord Guangshen ang haligi ng ating imperyo. Sige na, sige na. Wala ring silbi ang pambabola mo sa akin. Gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Huwag nyo na kaming intindihin. Nagbigay ng utos si Yan Guangsheng na paalisin ang mga bisita, hindi na sila pinansin. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Dongfang Zhao. Gamit ang kanyang magagandang mata, pinagmasdan niya si Lin Moyu ng may kuryosidad. Sa tingin niya, hindi nagkakalayo ang edad nila ni Lin Moyu, ngunit tinanggap na pala ito bilang disipulo ni Yan Guangsheng. Ganoon ba talaga kaganda ang talento ng taong ito? Hindi kailanman naging mababa ang tingin ni Dongfang Zhao sa sarili. Naniniwala siya ay isang nangungunang henyo. Isang mythical level na propesyonal, mahigit 1 taon lang ang ginugol para makumpleto ang unang pagpapalit trabaho at umabot sa level 36. 2 buwan na lang at makukumpleto na niya ang pangalawang pagpapalit trabaho. Tiyak na magiging isang mataas na antas na propesyonal bago mag-20 taong gulang. Kahit sa Xiajing Academy, isa sa 3 nangungunang akademya, mahirap makahanap ng makakapantay sa kanya. Ang kanyang ama, si Dongfang Yi, ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia, ay isang tunay na antas Diyos na dalubhasa, at pinuri rin siyang isang henyo na bihira lang makita sa loob ng 1 siglo. May sariling pagmamataas si Dongfang Zhao. Kahit si Lin Moyu na sikat, hindi pa rin niya ito pinapansin. Ang kanyang level at trabaho ay parehong mataas at malakas, pati na rin ang kanyang talento. Tiyak na magiging isang antas Diyos na dalubhasa siya sa hinaharap. Tungkol naman kay Lin Moyu, henyo siya ngayon, pero hindi pa tiyak sa hinaharap. Hindi alam ni Lin Moyu kung ano ang iniisip ng babae, at wala rin siyang pakialam. Kung gusto mong tumingin ka. Hindi naman niya kontrolado ang mga mata ng iba. Tumawa si Yan Guangsheng. Batang Lin, mukhang hindi masama ang prinsesang ito. Interesado ka ba? Hindi po, umiling si Lin Moyu. Mayroon na po akong gusto. Nag-alab ang kuryosidad sa mga mata ni Yan Guangsheng. Chismis tungkol sa pribadong buhay ng iba. Sino? Maganda ba? Tumango si Lin Moyu. Napakaganda po. Sabi ni Yan Guangsheng, kung gayon, kailan kayo magpapakasal at magkakaanak? Hindi alam ni Lin Moyu kung paano sasagutin. Ang girong ito, tila masyadong mabilis ang pag-iisip. Hindi makasabay si Lin Moyu. Sa kalagitnaan ng himpapawid, biglang umalingaw-ngaw ang isang paos na sigaw, parang sumisitsit na tunog ng ahas, ngunit mas malalim, nakakabagabag pakinggan, at sobrang nakakangawit sa buong katawan. Agad na naging seryoso ang mukha ni Yan Guangsheng. Dumating na ang ahas na uhaw sa dugo. Kahit ang isang antas Diyos na tulad niya ay kailangang maghanda ng husto, handang sumalubong sa kaaway. Maaari pa nga siyang masugatan. Hindi alam ni Lin Moyu kung paano haharapin ng mga elder, na may lakas lamang ng pseudo-Diyos, ang ahas na uhaw sa dugo. Ayon kay Yan Guangsheng, hindi kayang tumagal ng mga pseudo-Diyos na ito sa isang hampas lang. Tiyak na mayroong bagay na hindi alam si Lin Moyu. Isang higanteng ahas na mahigit 200 metro ang haba ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng pulang ilaw. Sa tuktok ng ulo nito ay may isang pares ng matutulis na sungay. Ang buong katawan ay puno ng makakapal na kaliskis. Sa ilalim ng tiyan nito ay may mga kuko na mukhang napakatalim. Sa paglitaw nito, napuno ng mabahong amoy ng sariwang dugo ang himpapawid. Ang amoy na iyon ay araw-araw na naamoy ni Lin Moyu, iyon ang amoy na nagmumula sa lupain ng dugo.
Naintindihan ni Lin Mouyu na malamang ay napakaraming ahas na uhaw sa dugo ang namatay sa lupain ng dugo para makabuo ng ganitong amoy na hindi nawawala sa buong taon. Nang lumitaw ang ahas na uhaw sa dugo, mabilis na dinala ni Yan Guangsheng si Lin Mouyu paatras. Ngayon, manunood lang tayo ng palabas. Hayaan nating sila ang humarap dito. Walang intensyong tumulong si Yan Guangsheng. Sa paningin ni Lin Mouyu, ang barkong pandigma na kinalululanan ni Dong Fangjiao ay sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Isang pabilog na panangga ang lumitaw sa barko, pinoprotektahan ito. Nakita ni Lin Mouyu na ang pabilog na panangga ay kombinasyon ng porma sayon ng mga tao at nangharang mula sa abis, ngunit ang enerhiyang nagmumula sa barko ay tila may kaugnayan sa lahi ng mga dragon. Hindi katakatakang sila ang nangunguna sa tatlong lahi. Isang manipis na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa barkong pandigma, tumama sa katawan ng ahas na uhaw sa dugo na parang kidlat. Ang higanteng katawan ng ahas na uhaw sa dugo ay agad na nanginig, naglabas ng mas malalim at paos na tunog. Bagamat maliit ang enerhiyang ito, napakalakas ng kapangyarihan nito. Ang mga kaliskis ng ahas na uhaw sa dugo, na kasing kapal ng baluti, ay gumuho sa ilalim ng atakeng ito. Tumalsik ang sariwang dugo sa paligid. Ang dugo ng ahas na uhaw sa dugo ay medyo naninilaw, at nang bumagsak ito, lalong tumindi ang amoy ng dugo. Nang maamoy ito ni Lin Mouyu, agad siyang nakaramdam ng pagnanasang sumugod para inumin ito. Mula sa barkong pandigma, lumabas ang isang elder. Mabilis siyang lumipad, may hawak na malaking bote ng kristal, at sinalo ang lahat ng tumulong dugo. Sa wakas, naintindihan ni Lin Mouyu ang kahulugan ng pangalang, ahas na uhaw sa dugo. Hindi dahil uhaw sa dugo ang ahas na ito, kundi ang dugo nito ang nagiging sanhi para hindi mapigilan ng iba ang pagnanasang uminom. Puno ng panghahamak ang mukha ni Yan Guangsheng. Bagamat maganda ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, walang gaanong halaga ang dugo nito. Nag-isip si Lin Mouyu at nagsabi, kahit langgam, karne pa rin. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Tama, kahit karne ng lamok, karne pa rin. Nagalit ang ahas na uhaw sa dugo dahil sa atake. Hamampas ito ng buntot sa nakakagulat na bilis. Hindi masundan ng tingin ni Lin Mouyu ang galaw ng atake. Nakita na lang niyang tumama na ang buntot ng ahas sa barkong pandigma. Ang panangga ng barko ay umalon at naiupi, tila malapit ng mabasag. Itinaas ng isang elder ang kanyang kamay sa barko. Nagliwanag ang barko, at muling tumatag ang panangga. Patuloy na umatake ang barkong pandigma. Ngayon, hindi na isang maliit na sinag, kundi isang malaking espada na may habang 100 metro ang humiwa pababa sa ahas na uhaw sa dugo. Mula sa tuktok ng ulo ng ahas na uhaw sa dugo, kumislap ang matulis na sungay nito, nagpakawala ng libu-libong kidlat na sumalpok sa malaking espada. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang puwersa, halos magkapantay ang lakas, at sabay na naglaho sa kalawakan. Kasabay nito, ang ahas na uhaw sa dugo ay hamampas ng buntot ng daan-daang beses. Sunod-sunod ang malalakas na tunog. Ang panangga ng barko ay umalon ng umalon. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagkagulo sa himpapawid. Umalis ang mga elder sa barko, sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Ngayon lang napansin ni Lin Mouyu na sila pala ay isang kumpletong koponan. May knight, warrior, mage, at pati archer. Hindi lang iyon, may 2 pang naiwan sa barko, halatang healer at support. Pagkaalis ng mga taong ito sa barko, bumuo sila ng porma sayon at nagsimula ng matinding labanan kontra sa ahas na uhaw sa dugo. Tinuturing nila itong isang boss na kailangang talunin. Pinanood sila ni Lin Mouyu nang may pagkamangha. Bihira talagang makakita ng labanan ng mga nangungunang propesyonal. Si Yan Guangsheng ay mapanghamak pa rin. Tingin ka lang, huwag mong seryosohin. Hindi ganyan lumaban ang tunay na antas Diyos. Nagulat si Lin Mouyu. Hindi ganyan lumaban. E paano po lumaban? Hindi ba't ang ibang mga propesyonal ay laging bumubuo ng koponan? Sa huli, ang antas Diyos na dalubhasa ay propesyonal pa rin, di ba?
Sabi ni Yan Guangsheng, nakakita ka na ba ng antas Diyos na dalubhasa na bumubuo ng koponan? Siyempre hindi. Hindi pa nakikita ni Lin Moyu na kumilos ang isang antas Diyos na dalubhasa. Nagpatuloy si Yan Guangsheng, ang antas Diyos na dalubhasa ay antas Diyos na dalubhasa dahil hindi nila kailangan ng tulong ng kahit sino. Hindi kailangang bumuo ng koponan para mailabas ang buong lakas. Kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Kung gusto nilang umalis, aalis sila. Hindi sila nakatali sa isang koponan. Siyempre, hindi ka pa umaabot sa antas na iyon kaya hindi mo maiintindihan. Pagdating ng panahon, si Bai Yuan na ang magtuturo sa iyo. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Spoiler para sa episode 165, ang banal na ahas na uhaw sa dugo X ang sinaunang ibong luwan may naiintindihan si Lin Moyu, mayroon ding hindi. Ngunit nang maalala niya, si Bai Yuan ay laging kumikilos mag-isa, hindi kailanman nakipagkoponan sa iba. Bukod pa rito, sa mga kwento tungkol kay Bai Yuan, tila lagi siyang lumalaban mag-isa. Naisip ni Lin Moyu, bakit hindi kailangan ni Bai Yuan ng healer at support? Sabi ni Yan Guangsheng, tandaan mo, ang nangungunang propesyonal sa level 89, ang pseudo-Diyos sa level 90, at ang tunay na antas Diyos sa level 90 ay tatlong magkakaibang konsepto. Kahit level 89 pa yan o pseudo-Diyos, hindi sila may kukumpara sa tunay na antas Diyos. Kahit magsama-sama pa ang mga pseudo-Diyos, hindi pa rin uubra. Tumango si Lin Moyu. Tanda ko na po. Sa huling yugto ng mga propesyonal, kahit isang level lang ang agwat, malaki na ang pagkakaiba sa lakas. Hindi niya akalaing ayon kay Yan Guangsheng, ganoon kalaki pala ang agwat. Kahit magsama-sama pa ang mga nangungunang propesyonal sa level 89, hindi pa rin nila kayang tapatan ng isang tunay na antas Diyos sa level 90. Nagpatuloy si Yan Guangsheng, gayunpaman, may ilang eksepsyon. May mga nangungunang propesyonal sa level 89 na nakaabot na sa hangganan ng antas Diyos, matatawag silang kalahating antas Diyos. Maaaring mas malakas pa sila kaysa sa isang pseudo-Diyos sa level 90. Agad na naisip ni Lin Moyu ang punong guro ng Genesis Academy na si Mo Xinghe. Sa ilang beses na kumilos ito, tila casual lang. Hindi lubos na maintindihan ni Lin Moyu ang paraan nito ng pagpatay ng halimaw. Bukod pa rito, sinabi rin ni Bai Yuan na posibleng siya ang bagong antas Diyos ng imperyo. Marahil iyon ang kalahating antas Diyos na tinutukoy ni Yan Guangsheng. Kahit ano paman, sa kasalukuyang antas niya, hindi pa ito lubos na maiintindihan ni Lin Moyu. Ang labanan ay tumagal ng ilang minuto at tila papunta na sa katapusan. Ginamit na ng mga elder ang kanilang buong lakas. Unti-unting nanghina ang ahas na uhaw sa dugo, tila malapit ng matalo. Sinamantala ng mga elder ang pagkakataon, biglang nagpakawala ng malakas na puwersa. Isang malaking espada na parang kidlat ang humiwa pababa. Tumalsik ang dugo sa langit. Naputol ang isang bahagi ng buntot ng ahas na uhaw sa dugo, mahigit 5 talampakan ang haba. Ito ay isang napakalaking piraso ng karne. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyu. Napakalaki ng pirasong ito ng karne. Ilang daang beses na mas malaki kaysa sa kinain niya kanina. Ang naputol na buntot ng ahas ay mabilis na lumiit sa himpapawid. Sa isang iglap, lumiit ito hanggang kalahating metro na lang, naging isang maliit na piraso ng karne. Nagulat si Lin Moyu, hindi niya akalaing posible pala iyon. Napangisi si Yan Guangsheng, dala pa rin ang mapanghamak na tingin. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, kapag nahiwalay sa katawan, ay automatikong tinatanggal ang mga walang silbing dumi, naiiwan lamang ang pinakaesensya. Ang pirasong ito ng karne ay sapat na para sa 5 tao. Ang karne sa buntot ng ahas ang pinakamahinang parte, ordinaryo lang ang epekto, malaki lang tingnan. Ang lahat ng katangian ay maaaring tumaas ng hanggang 1,500 puntos lamang. Matagal nang nakikipaglaban si Yan Guangsheng sa ahas na uhaw sa dugo kaya alam na alam niya ito. Tanong ni Lin Moyu, ngayon,
Mukhang may pagkakataon na silang talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito, di ba? Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Hindi. Kung hindi sila tatakbo ng mabilis, baka dito na sila mamatay. Pero dahil nandito ako, hindi sila mamamatay. Bagamat laging minamaliit ni Yan Guangsheng ang grupo ng mga elder na pseudo-Diyos, sa huli, sila pa rin ay mga tao ng imperyo ng Shengxia. Ayaw niyang makita silang mamatay. At tama nga ang sinabi ni Yan Guangsheng. Matapos makakuha ng isang piraso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo, mabilis na tumakbo pabalik sa barkong pandigma ang grupo ng mga elder. Mukha silang tumatakas. Dali, dali, alis na. Mula sa pagmamadali sa kanilang mga sigaw, makikitang nagmamadali talaga sila. Medyo naguluhan si Dongfang Zhao. Hindi niya alam kung bakit biglang nagmamadali ang lahat. Hindi ba't maganda naman ang sitwasyon? Mukhang hindi naman mahirap talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito. Bakit biglang kailangang umalis? Dala ang tanong sa isip, hindi siya nagsalita. Bago sila umalis, pinagbilinan siya ng kanyang amang si Dongfang Yi na sundin ang lahat ng sasabihin ng mga elder. Tumingin ng marami, magsalita ng kaunti, o huwag na lang magsalita. Ang ahas na uhaw sa dugo ay naglabas ng isang sigaw na hindi pangkaraniwan. Ang sigaw ay parang iyak, parang isang batang inapi na nagsusumbong sa matatanda. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kalawakan sa isang iglap. Mas mabilis, mas mabilis, mas mabilis pa. Lalo pang nagmadali ang grupo ng mga elder. Pinakamabilis na ito. Sigaw ng nagkokontrol ng barkong pandigma. Sa mga oras na ito, lumilipad na ang barko sa pinakamataas na bilis nito, parang isang guhit ng liwanag na. Humahagibis papalayo. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Tingnan mo, ngayon palang magsisimula ang magandang palabas. Sa tingin mo, makakatakas ba sila? Walang maintindihan si Lin Moyu. Hindi niya alam kung paano huhulaan ng hindi nalalaman kung ano ang nangyayari. Makalipas ang isang segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang barkong pandigma na lumilipad ng napakabilis ay biglang huminto. Huminto sa gitna ng himpapawid, hindi makagalaw. Ang panangga ay tila dinudurog ng isang napakalakas na puwersa, walang tigil na nagbabago ng anyo. Ang masangsang na amoy ng sariwang dugo ay sumangga, pumasok sa kanyang ilong. Lumunok si Lin Moyu. Sa isang iglap, gusto niya talagang kumain ng isang bagay. Para bang may isang napakasarap na pagkain na lumitaw sa harap niya, gusto niya lang kumain ng ilang kagat. Sa gitna ng himpapawid, lumitaw ang isang higanteng ahas na uhaw sa dugo. Ang haba ng katawan nito ay lumampas sa 1,000 metro. Ang mga kuko lamang sa ilalim ng tiyan nito ay 2 o 300 metro na ang haba. Isang kuko nito ang humawak ng mahigpit sa barkong pandigma. Kahit anong pilit gawin ng mga elder sa barko, hindi sila makagalaw. Hindi maisip ni Lin Moyu na mayroon palang ganito kalaking halimaw. Isang salita ang biglang pumasok sa isip niya, antas Diyos na world boss. Sa barkong pandigma, ang grupo ng mga elder, kasama si Dongfang Zhao, ay namumutla lahat. Bakit ang bilis niyang dumating? Dati hindi naman ganito kabilis. Tapos na tayo ngayon. Dali, humingi ng tulong kay Guangsheng. Galit na galit silang humihingi ng tulong kay Yan Guangsheng. Si Yan Guangsheng ang kanilang natatanging pag-asa. Nakangiti ng malapad si Yan Guangsheng. Sabi ko na nga ba hindi sila makakatakas. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo ay hindi ganoon kadaling kunin. Minsan, swerte lang talaga kung makuha. Pero hindi pwedeng laging swerte. Malas sila ngayon. Kung hindi ako kikilos, tiyak na mamamatay sila. Pero sige na nga, dahil pareho kaming taga-imperyo ng Shengxia, ililigtas ko sila ng isang beses. Tumingin kang mabuti kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Pagkasabi nito ni Yan Guangsheng, bigla siyang sumugod. Hamampas siya ng isang sable. Isang liwanag ng sable na may habang 1,000 metro ang palm unit sa kalangitan. Nang makitang kumilos si Yan Guangsheng, agad na natuwa ng husto ang mga elder sa barkong pandigma. Nailigtas na tayo.
Nailigtas na tayo. Ngayon, wala nang mangyayari. Lubos silang naniniwala kay Yan Guangsheng. Dala ang malamig na liwanag ng sable. Sumugod si Yan Guangsheng para umatake. Ang liwanag ng sable ay tumama sa kuko ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na lumikha ng isang pagsabog ng dugo. Napaigtad sa sakit ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Binitawan nito ang kuko bilang reaksyon. Mabilis na nakatakas ang barkong pandigma. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang barkong pandigma. Nakatitig siya kay Yan Guangsheng nang hindi kumukurap. Gusto niyang makita kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Umungol ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na dumakma ang kuko nito patungo kay Yan Guangsheng. Kasabay nito, ang buong katawan nito ay naglabas ng kuryente, naging libo-libong kidlat na bumagsak. Isang makulay na liwanag ang sumiklab sa katawan ni Yan Guangsheng, sunod-sunod na mga bilog ng liwanag ang lumitaw. Nagulat si Lin Moyu. Ito ay mga suportang estado na tanging mga nasa support class lamang ang mayroon. Halatang isang warrior si Yan Guangsheng, ngunit bakit mayroon siyang ganitong mga estado? Dahil sa mga suportang estado, ang lakas pandigma ni Yan Guangsheng ay umabot sa sukdulen. Kumikinang ang sable. Ang enerhiya ng sable ay nagkalat, pinuputol ang mga kidlat. Pinagmasdan ng mabuti ni Lin Moyu. Napansin niyang ang bawat hampas ng sable ni Yan Guangsheng, bagamat mukhang ordinaryo, ay pawang mga skill pala. Bukod dito, ang mga skill ay sunod-sunod, walang cooldown. Malaya niyang pinagsasama-sama ang mga ito. Ang bilis ay nakakagulat. Sa isang segundo, ilang dosenang hampas ng sable. Bawat isa ay skill. Iba't ibang uri ng mga skill na pang-atake. Ang enerhiya ng sable ay tumatama sa banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang baluti nitong kaliskis ay nasisira. Dugo ay dumadaloy na parang ilog. Umungol sa galit ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang buong katawan nito ay nagliwanag, nagbibigay liwanag sa isang malaking bahagi ng kalawakan. Kidlat mula sa lahat ng direksyon ang tumama patungo kay Yan Guangsheng. Walang tigil sa paghampas ng sable si Yan Guangsheng, ang buong katawan niya ay kumikinang din. Puno ng enerhiya ng sable ang buong katawan niya. Natulala si Lin Moyu sa panunood. Ganito pala lumaban ng isang antas Diyos na dalubhasa. Walang cooldown ang mga skill, gamitin kung kailan gusto. Bukod pa rito, bawat skill ay may lakas na parang isang forbidden curse. Ang enerhiya ng sable na may lapad na 100 metro at habang 1,000 metro ay nagkalat sa buong kalangitan at lupa. Pakiramdam niya, kahit madaplisan lang siya nito, mamamatay siya agad. Anumang uri ng baluti, koneksyon sa buhay ng mga kalansay, o paglipat ng pinsala ay walang silbi. Kung iisipin ang laban noon ni Bai Yiyuan at Yan Guangsheng, talagang naglalaro lang pala sila. Sa barkong pandigma, namumutla ang mukha ni Dong Fangjiao, hindi makapaniwala. Sa wakas, nakita na niya kung gaano kalakas ang Guangsheng na sinasabi ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang mga mata, kumislap ang matinding tiwala sa sarili. Naniniwala siyang balang araw, makakarating din siya sa antas na ito. Isang tao, isang halimaw, naglalaban ng walang tigil. Mukhang magkapantay sila sa lakas. Dinurog ng banal na ahas na uhaw sa dugo ang enerhiya ng sable. Itinulak si Yan Guangsheng palayo ng mahigit 100 milya. Ngunit agad na nag-teleport si Yan Guangsheng pabalik, nagpatuloy sa pag-atake. Nakatakas na ang barkong pandigma sa pagkakataong iyon, nawala na sa paningin. Nakita ni Lin Moyu na sa dibdib ng banal na ahas na uhaw sa dugo ay may isang piraso ng karne na nawawala. Naisip niya ang karne sa puso na nasa kanyang imbakan. Hindi na kailangang itanong, nakuha ito ni Yan Guangsheng para sa kanya. Ang makakuha ng isang piraso ng karne mula sa ganito kalaking boss. Matapos maintindihan, labis na naantig si Lin Moyu. Kasabay nito, naintindihan na rin niya kung bakit napakamalas ni na Dong Fangjiao at ng iba pa. Matagal nang alam ni Yan Guangsheng na mangyayari ito.
Dahil pala sa pangangaso ni Yan Guangsheng ng karne sa puso ng ahas para sa kanya kaya lumitaw ang banal na ahas na uhaw sa dugo sa malapit. Biglang kumislap ang liwanag sa harap niya. Lumitaw si Yan Guangsheng. Terra. Hinawakan ni Yan Guangsheng si Lin Moyu, mabilis silang tumakas. Sa mga oras na ito, si Yan Guangsheng ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalala. Sa likuran nila, sumabog ang kidlat. Libu-libong milya ng kalawakan ang nabalot ng kuryente, naging isang dagat ng kidlat. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Nagwala na ang batang yun. Dali, alis na tayo. Walang sinabi si Lin Moyu. Ang titulong, Guangshen, Mad God, ay talagang hindi mali. Ang pakikipaglaban niya ay talagang medyo baliw. Tanong ni Yan Guangsheng, ano? Malinaw mo bang nakita? Sagot ni Lin Moyu, tila may naintindihan po akong kaunti, pero hindi rin po masyadong malinaw. Ayos lang. Kung hindi mo naintindihan, ayos lang. Bata ka pa naman eh. Hindi na nagpaliwanag pa si Yan Guangsheng. Tama nga, maaga pa. Sa ngayon, ang pinakamahalaga pa rin ay ang pangalawang pagpapalit trabaho, hindi ang mga malalayong bagay na ito. Tanong ni Lin Moyu, Guro, kanina, yung dalawang ahas na uhaw sa dugo, isang malaki, isang maliit. Sabi ni Yan Guangsheng, yung maliit ay tinatawag na ahas na uhaw sa dugo. Yung malaki ay nag-evolve na, dapat tawaging banal na ahas na uhaw sa dugo. Level 96, napakalakas. Tumango si Lin Moyu. Totoong napakalakas nga, huwag nang pag-usapan yung malaki, kahit yung maliit ay napakalakas na. Hindi niya ito kalaban. Yung maliit na ahas na uhaw sa dugo ay mas malakas pa kaysa sa sinaunang ibong luwan. Hindi niya alam kung ikukumpara sa totoong anyo ng sinaunang dragon na lupa, sino kaya ang mas malakas. Nang maisip ang sinaunang dragon na lupa, nagtanong si Lin Moyu, nakaharap niyo na po ba ang sinaunang dragon na lupa? Si Yan Guangsheng, na tumatakas, ay biglang huminto. Naging seryoso ang mukha niya. Nakita mo na siya. Ikinwento ni Lin Moyu ang kanyang karanasan sa Earth Core Dungeon. Nanahimik si Yan Guangsheng, nagpatuloy sa paglipad dala si Lin Moyu. Mas mabagal na ang bilis nila kaysa kanina, tila hindi na nag-aalala na habulin sila ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Sa katotohanan, hindi nga ito humabol. Pagbalik sa lupain ng dugo, muling gumamit si Yan Guangsheng ng anteng-anteng para pagalingin ang mga sugat sa labas. Pagkatapos, hinubad niya ang damit na puno ng dugo. Habang nagpapalit ng damit, itinuro niya ang isang peklat sa kanyang dibdib at nagsabi, nakikita mo ba ang peklat na ito? Isang peklat na umaabot mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang tiyan. Nagtaka si Lin Moyu. Dahil ang mga propesyonal, karaniwan ay namamatay o tuluyang gumagaling ng walang bakas. Kahit putol na kamay o paa ay kayang bumalik sa dati. Paanong magkakaroon ng peklat, lalo na't ito ay isang antas Diyos na dalubhasa. Isang antas Diyos na paggamot, anumang sugat ay kayang pagalingin. Maliban na lang kung siya mismo ang ayaw magtanggal ng peklat na ito. Sabi ni Yan Guangsheng, iniisip mo bang sinadya kong panatilihin ang peklat na ito? Siyempre hindi. Nagsuot ng damit si Yan Guangsheng at nagpatuloy sa pagkukwento. Noon, level 69 pa lang ako. Sumugod ako sa core area kasama ang isang grupo na kapareho ko ng antas. Sa core area, nalampasan namin ang maraming pagsubok, pinatay ang sunod-sunod na mga boss. Sa wakas, nakarating kami sa harap niya. Ang resulta, nakikinig ng mabuti si Lin Moyu. Ngunit ang ekspresyon ni Yan Guangsheng ay medyo hindi normal. Ngumiti ng mapait si Yan Guangsheng at nagsabi, ang resulta, nang makita namin siya, walang sino man sa amin ang naglakas loob umatake. Tiningnan niya lang kami ng isang beses, tapos pumikit ulit. Yung isang tingin na yun, natakot kami at tumakbo papalayo. Umatras kami ng may kahihiyan. Iniisip ko ngayon, buti na lang hindi kami umatake. Kung hindi, tiyak na patay kami, walang duda. Pumasok si Yan Guangsheng sa bahay. Hindi nakakandado ang pinto,
Sumunod din si Lin Moyu. Simple lang ang ayos sa loob ng silid. Walang kama, isang unan lang para sa meditasyon at isang mesang pang-tsaa. Sa mesa, may isang espesyal na set ng tsaa na laging nakasalang. Umupo si Yan Guangsheng sa mesa. Nagtimpla si Lin Moyu ng tsaa para sa kanya. Hindi pinansin ang kumukulong tubig. Nagsalin si Yan Guangsheng ng isang tasa ng tsaa at nagpatuloy, sa pangalawang pagkakataon, level 89 na ako, isang hakbang na lang patungo sa antas Diyos. Noon, pinilit kong pumunta sa subterranyang espasyo ng walang hanggang trial battlefield, hinanap ang lagusan ng oras at espasyo, at bumalik ulit sa core area. Sa pagkakataong iyon, umatake ako. Hulaan mo kung ano ang resulta. Umiling si Lin Moyu. Hindi niya mahulaan. Sa totoo lang, hindi niya talaga mahulaan. Uminom ng isang lagok ng tsaa si Yan Guangsheng at nagsabi ng napakagaan, sobrang gan talaga. Itinaas niya ang kanyang kuko. Tinapak ako ng bahagya. Pagkatapos, tumilapon ako palabas ng core area. Ang kwento ni Yan Guangsheng ay parang isang alamat, nagpatulala kay Lin Moyu. Gaano kalawak ang core area? Hindi bababa sa ilang libong kilometro. Inubos ni Yan Guangsheng ang pangatlong tasa. Ngumiti siya. Ito ang pangatlong tasa. Ituring mo ng itong disipulong ito ang nag-alok sa akin. Tumango si Lin Moyu. 3 tsaa, 3 paggalang, ito ang ritual ng pagtanggap ng guro. Sa sandaling ito, nagkaroon si Lin Moyu ng isa pang guro. Guro, saan po galing ang sugat nyo? Tumawa si Yan Guangsheng. Hindi noon. Malubha akong nasugatan noon pero walang naiwang peklat. Sa pangatlong pagkakataon, naging antas Diyos na ako. Noon, level 93 ako. Hinanap ko ang subterranyang espasyo sa malalim na espasyo. Pagkatapos, swerteng nakita ko ang lagusan ng oras at espasyo, pumasok sa itaas na espasyo. Tumingin ang dalawa kay Lin Moyu. Umaasang mabilis na matatapos ang pagpapalit antas. Nang umalingaw-ngaw ang tunog mula sa hari ng mga mailap na halimaw, ang mga halimaw dito ay dumapa sa lupa na parang sumasalubong sa pagdating ng kanilang hari. Isang napakalaking mailap na halimaw, na may taas na libu-libong metro, ang lumitaw sa kanilang paningin, sumusugod sa nakakagimbal na bilis. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Sumabog ang Porma Sayon, Faptran, at lahat ng kristal ng mahika at mga kayamanan sa loob ay sabay-sabay na sumabog. Natapos na ang pagpapalit antas. Mabilis na lumapit sina Yan Guangsheng at Bai Yiyuan sa tabi ni Lin Moyu. Sumigaw si Bai Yiyuan kay Meng Anwen sa di kalayuan, matandang Meng, bilisin mo. Ang tore ng Diyos ay nagliwanag ng husto. Mabilis na inilabas ang 3 mula sa palasyo ng ilang nakawalan, habang ito mismo ay naging malabo. Sumugod ang hari ng mga mailap na halimaw na parang kidlat, bumuga ng isang sinag ng pulang liwanag mula sa bibig nito. Tumama ang sinag ng diretso sa tore ng Diyos. Umugang ang tore ng Diyos, tinamaan ng pulang liwanag at tumalsik, pagkatapos ay naglaho. Pagkalipas ng mahabang panahon, sabay-sabay na lumitaw sina Lin Moyu, Bai Yiyuan, at Yan Guangsheng sa munting hardin ng puting Diyos. Kahit nakatakas, halatang nahirapan silang 3. Ang lakas ng hari ng mga mailap na halimaw ay sobrang nakakatakot. Biglang kumunat ang noo ni Bai Yiyuan at tumingin kay Meng Anwen, matandang Meng, nasugatan ka ba? Ayos ka lang. Ngumiti si Meng Anwen at sinabi, nabugan ako ng isang beses ng mailap na halimaw na iyon, pero ayos lang. Ngunit si Guangsheng ay naiinis. Oo, hintayin mong umangat pa ako ng 2 antas, lumakas pa ng kaunti ang aking killing intent, at pupuntahan ko siya para tag-in. Tumawa ng malakas si Meng Anwen, kahit patayin mo, hindi naman mamamatay iyon. Bakit mo pa sasayangin ang lakas mo? Bamantong hininga si Bai Yiyuan, sa totoo lang, hindi naman walang kapantay ang lakas niya. Kung magtutulungan tayong 3, kaya natin siyang labanan. Ang kaso lang, hindi siya mapapatay, kaya walang silbi kahit labanan pa. Ngunit malamig na ngumiti si Guangsheng at sinabi,
Sino ang gustong makipagtulungan sa iyo? Kayang-kaya ko siyang tapusin mag-isa. Lihim na natawa si Lin Moyo. Sinabi ni Kwang Sheng na sa buhay na ito, 2 tao lang ang nirerespeto niya. Ang una ay ang nasa sinaunang lupaing dragon sa walang hanggang larangan ng digmaan, at ang pangalawa ay ang matandang lalaki sa akademya ng nagniningning na Diyos. Wala na siyang ibang nirerespeto. Mukhang totoo nga, tamad nang makipagtalo si Bai Yiyuan sa kanya, tumingin siya kay Lin Moyo. Munting Yu, kumusta ang pagpapalit antas mo? Tingnan natin. Hindi pa nasisuri ni Lin Moyo ang kanyang mga katangian pagkatapos ng pagpapalit antas, kaya agad niyang sinimulang suriin ito ng mabuti. Dapat ko ring tingnan kung anong mga bagong kakayahan ang nabuo mula sa pagsasama-sama. Stats window, pangalan, Lin Moyo propesyon, Panginoong Necromancer, natatangi, antas, 40 titulo, Hari ng Digmaan ng Lahi ng Dragon Lakas, 23,925 tibay, 23,925 bilis, 23,925 espiritu, 53,250. May typo sa original, 53. 25,1255. In-assume na 53,250. Kagamitan, karit ni Danitz espesyal na katangian, pisikal, lason, elemento, apoy, liwanag, tubig, bawas sa pinsala 50% katangian, banal na lakas antas 40 espesyal na item, globo ng Diyos, hindi magamit, espasyo ng pagpapatawag, 396 kalansay na mandirigma, H. Lucien C. 200 kalansay na mago, 170 talento, pangkalahatang pagpapalakas antas 5, natatangi, pangkalahatang koneksyon, natatangi, passive skills, katayuang immune, paglipat ng pinsala, paglaban sa elemento antas 1, paglaban sa pisikal antas 1 active skills, apoy ng kaluluwa antas 40, pagsabog ng bangkay antas 6, baluti ng buto antas 40, sibat ng buto antas 40, ipatawag ang kalansay na mandirigma antas 40, ipatawag ang kalansay na mago antas 40, ipatawag ang general na necromancer antas 40, sumpa ng pagbagal antas 40, makamandag na nova antas 40, palakasin ang hukbong undead, larangan, wala nakuha na bagong kakayahan, ipatawag ang kalansay na Diyos na mamamana pagkatapos makita ito, pinagpawisan din ng malamig si Lin Moyo. Marami sa aking mga kakayahan ang nagbago. Halimbawa, ang biyaya ng liwanag ay nagsama at nag-evolve sa katayuang immune. Bukod pa rito, ang aking hukbong kalansay ay nagkaroon ng bagong uri. Mga detalye ng kakayahan, banal na lakas antas 40, sa pag-angat ng antas, lahat ng katangian ay tumataas ng 40%. Bilis ng pagbawi ng espiritu ay tumataas ng 4,000%. Bilis ng pagbawi sa pagod ay tumataas ng 4,000%. Pangkalahatang pagpapalakas, lahat ng epekto ng kakayahan ay tumataas ng 10 beses. Pangkalahatang koneksyon, kumpleto ang koneksyon sa mga ipinatawag na nilalang. Sabay na dinaranes ang pinsala, sabay na tumatanggap ng paggaling, sabay na nagbabahagi ng pagkonsumo ng espiritu. Katayuang immune, immune sa lahat ng negatibong katayuan. Paglipat ng pinsala, lahat ng pinsalang dapat danasin ng mago ay ililipat sa ipinatawag na nilalang. Pagsabog ng bangkay antas 6, pasabugin ang bangkay, nagdudulot ng pinsala sa mga kaaway sa loob ng 6 na metrong saklaw katumbas ng 35% ng halaga ng buhay ng bangkay. Sumpa ng pagbagal antas 40, sa loob ng 100 metrong saklaw, isumpa ang kaaway, na nagpapabagal sa bilis nila ng 200%, at nagpapataas ng pinsalang natatanggap ng 30%. Tagal, 1 minuto. Baluti ng buto antas 40, ipatawag ang mga buto para bumuo ng baluti, nagbibigay ng 4,000 puntos na tibay at depensa. Tagal, 5 minuto. Ang kakayahang ito ay maaari ring gamitin sa iba.
Sibat ng buto antas 40, magpakawala ng matutulis na sibat na buto para atakihin ang kaaway. Ang bilang at lakas ng mga sibat ay base sa antas ng kakayahan at sariling lakas ng espiritu. Apoy ng kaluluwa antas 40, sunugin ang kaluluwa ng target, nagdudulot ng pinsala mula sa pagkasunog. Ang lakas ay base sa sariling lakas ng espiritu at antas ng kakayahan. Makamandag na Nova antas 40, magpakawala ng atake ng lason sa lahat ng kaaway sa loob ng 100 metrong saklaw. Bawat segundo, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 4,000 puntos ng lakas. Tagal, 100 segundo. Palakasin ang hukbong undead, sa loob ng 30 segundo, ang sarili at ang mga ipinatawag na nilalang ay tumataas ang lahat ng pangunahing katangian ng 200%. Lahat ng atake ay nagdudulot ng dagdag na 500% pinsala. Cooldown, 1 oras. Pagkatapos makita ni Bai Yiyuan ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga katangian at kakayahan ni Lin Moyo, para siyang gustong maging bato. Ang mga katangiang ito ay mas mataas pa kaysa sa ilang maalamat na propesyonal sa antas 60. Maaari pang ang may kumpara sa ilang mga boss. Sumingit si Kwang Sheng, at saka, ang bago mong talento ay talagang napakaangkop sa propesyon mo. Hindi nakapagtataka na ito'y banal na antas na talento. Halos walang hangganan ang iyong lakas ng espiritu. Sa mga kaantas mo, malamang walang makakatalo sa iyo. Medyo na-curious si Meng Anwen, ang mga ipinatawag mo ay tiyak na lumakas din, hindi ba? Ipatawag mo nga para makita namin. Opo, lumabas ka, kalansay na berserker. Impormasyon ng kalansay na berserker, uri, kalansay na berserker, antas platinum, antas, 40 lakas, 55,000 bilis, 55,000 espiritu, 55,000 tibay, 55,000 kakayahan, mabangis na hampas antas isa nagdudulot ng pinsala sa target katumbas ng 500% ng sariling lakas. Cooldown, 10 minuto. Muling nag-usap ang mga matatanda. Napakalakas ng mga katangian. Kahit ilang mga boss, malamang hindi ganyan kataas. Kahit ako, nararamdaman ko ang kabangisan mula sa kanya. Patuloy na nagliwanag ang espiritu sa palad ni Lin Moyo. Sumigaw siya, lumabas ka, kalansay na dakilang mago. Impormasyon ng kalansay na dakilang mago, uri, kalansay na dakilang mago, antas platinum, antas, 40 lakas, 12,500 bilis, 12,500 espiritu, 75,000 tibay, 12,500 kakayahan, pagsabog ng elemento nagdudulot ng pinaghalong pinsala ng elemento sa target. Ang lakas ay depende sa lakas ng espiritu. Muling humanga ang tatlong matanda. May kalansay na mandirigma sa harapan, ang kalansay na mago, bagamat mukhang hindi kasing lakas, ang mga katangian nito ay mas mataas pa kaysa maraming propesyonal na mago. Dapat mong malaman na kayang ipatawag ni Moyo ang isang hukbo ng mga mago, mahigit 100 kalansay na mago. Paano sila maihahambing? Nadagdagan muli ng bagong miyembro ang aking hukbo. Lumabas ka, kalansay na Diyos na mamamana. Agad na ipinatawag ni Lin Moyo ang isang kalansay na mamamana. Sumulyap siya dito at tumango-tango. Gayunpaman, hindi pa ito na level up pansamantala. Mamaya, uunahin kong i-level up ito sa antas platinum. Ito ang regalo ko para sa iyo bilang pagbati. Inihagis ni Bai Yiyuan kay Lin Moyo ang isang agimat. Naghanda pa sana ako ng iba, pero sa ngayon, ito siguro ang pinakakailangan mo. Impormasyon ng agimat, pangalan, panggit ng antas na agimat na pang-reset epekto, maaaring tanggalin ang cooldown ng mga piitan na mas mababa sa antas 70. Natitirang gamit, 30-30 it's napaka-maalalahanin ni Bai Yiyuan, maaga niyang inihanda ang panggit ng antas na agimat para kay Lin Moyo. Bagamat hindi niya ito kailangang gamitin sa piitan ng templo, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang lugar. Agad itong tinanggap ni Lin Moyo. Malaking tulong ito para sa kanya kaya mabilis siyang nagpasalamat, maraming salamat, guro.
Pupunta na muna ako sa piitan para mag-grind. May bakas ng malaking pasasalamat sa tono ni Lin Moyo. Nakita ng dalawang matanda na sobrang lakas na ni Lin Moyo kaya nag-agawan sila. Naunang nagsalita si Bai Yiyuan, talagang disipulo ko. Sumigaw si Yan Guangsheng, tumabi ka. Disipulo ko na siya ngayon. Pagkatapos noon, nag-isip sandali si Lin Moyo at pumunta sa bulwagan ng piitan. Pagdating niya doon, ang dating tahimik na bulwagan ay agad na naging maingay. Napansin ng lahat si Lin Moyo. Nagbalik na si General Lin. May nakapansin pa, teka, hindi ba't nagkaroon na ng ikalawang pagpapalit antas si General Lin? Ang bilis naman ng pag-level up ni General Lin. Kalokohan. Noon pa man, si General Lin ay laging nag-iisa sa pag-clear ng nahihirapang impyerno. Paanong hindi magiging mabilis? 5 taon na, hindi pa ako nakakapagpalit antas. Kumpara sa kanya, ako talaga ay basura. Katatapos lang ng pagpapalit antas, hindi pa tuluyang napapakalma ang kanyang aura. Sa sandaling ito, naglalabas ang buong katawan ni Lin Moyo ng aura ng mataas na antas na propesyonal, na lumilikha ng natural na pressure sa maraming mababang antas na propesyonal sa bulwagan ng piitan. Bagamat may mga mataas na antas ding propesyonal doon, karamihan pa rin ay mababa ang antas. Nang makita si Lin Moyo, maraming tao ang napahawak sa kanilang bibig. Diyos ko, gusto na naman ni General Lin na magtala ng bagong record. Sa aling piitan kaya, lahat ng tao doon ay nagbubulungan, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Iba na ngayon ang katayuan at pagkakakilanlan ni Lin Moyo. Bagamat estudyante pa rin, ang kanyang pagiging general ng Diyos ay hindi na maabot ng karamihan. Isipin na lang, sa imperyo ng banal na pagbaba na may daan-daang milyong populasyon, iilan lang ang mga general ng Diyos. Isa si Lin Moyo sa kanila. Pumili si Lin Moyo ng isa sa mga piitan ng elemento, ang piitan ng elementong hangin. Kung gusto niyang masanay sa mga kakayahan at umangkop sa mga katangian, ang pinakamahusay na paraan ay ang pakikipaglaban. Kapag lumaban ng madalas, natural na masasanay. Bukod pa rito, gusto rin ni Lin Moyo na dagdagan ang kanyang hukbong undead at sanayin ang bagong kakayahang kalansay na Diyos na mamamana hanggang antas 40. Piitan ng Mahanjing Kapatagan, isa sa 5 pangunahing piitan ng elemento. Piitan antas 42. Maaaring pumasok ang mga propesyonal mula antas 37 hanggang 47. Hindi pa ganap na na-upgrade ang piitan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang nahihirapang bangungot at karaniwang hirap walang pag-aalinlangan, pinili agad ni Lin Moyo ang nahihirapang bangungot. Mabilis siyang nai-teleport sa piitan. May nakakita kay Lin Moyo na pumasok sa piitan ng Mahanjing Kapatagan at agad na natakot. Pumasok si General Lin sa piitan ng Mahanjing Kapatagan. Maa-upgrade na rin ang piitan ng elementong ito. Maraming tao ang naakit ang atensyon. Kasabay nito, kusa nilang pinigilan ang mga taong papasok pa lang sa piitan. Kapag na-upgrade ang piitan, ang nahihirapang bangungot ay agad na magiging nahihirapang impyerno sa isang iglap. Kung may nasa loob na hindi maingat, mapapahamak sila. Lahat sila ay magkakaklase, kaya kung may panganib, natural na magpapaalala sila para maiwasan ito. Sa loob ng piitan ng Mahanjing Kapatagan, nakatayo si Lin Moyo sa malambot na damuhan. Dumadampi ang mahinang hangin sa kanyang mukha, dala ang kaaya-ayang amoy ng berdeng damo. Ito ang mundo ng hangin, isang malawak na kapatagan na walang katapusan. Sa lupa ay may tumutubong makapal na layer ng maikling berdeng damo, na sumasayaw sa hangin. Ginamit niya ang lakas ng espiritu sa kanyang palad at ipinatawag ang kanyang hukbong undead. Ang hukbo ay kasing dami ng hukbo ng Yuan, nakahanay ng diretso. Hinaplos ni Lin Moyo ang kanyang baba ng may kasiyahan. Hindi masama, ang aking hukbo ay nagiging mas presentable na, sa sandaling ito, may ilang hindi inaasahang bisita ang dumating. Impormasyon ng halimaw, pangalan, halimaw na elementong hangin, elite pinatibay, antas, 43 lakas, 20,000 bilis,
30,000 espiritu, 30,000 tibay, 30,000 kakayahan, bola ng bagyo katangian, immune sa elementong hangin, bawas sa pinsala 50% inutusan ni Lin Moyo ang kalansay na mamamana. Sa kasalukuyan, maliban sa kakayahang pagsabog ng bangkay na kailangan niyang sanayin, tanging ang kalansay na mamamana na lang ang natitira. Itinutok ng kalansay ang pana nito patungo sa elite na halimaw. Swoosh! Isang palaso ang lumipad patungo sa halimaw ng hangin. Ngunit ang resulta ay nakakadismaya. Hindi na makita ang palaso, at sa loob ng lugar ng atake, ilang balahibo lang ang nahulog. Napasimangot si Lin Moyo, bumubulong ng may pagkainis, hintayin mong matapos kung sanayin ang kakayahan ko, babalikan kita. 4 na oras ang lumipas. Sa wakas, natapos na ni Lin Moyo ang pag-level up sa mga bagong alaga, pet. Ginamit niya ang lakas ng espiritu at nag-utos, lumabas ka, aking Diyos na mamamana. Ang mga tao sa labas na naghihintay ay nagsimula ng mainip. Nakita nilang hindi kasing bilis ng dati ang pagtapos ni Lin Moyo kaya sobrang na-curious sila. Anong nangyari? Bakit hindi pa lumalabas si General Lin? Oo nga, 4 na oras na ang lumipas. Ang record sa nahihirapang bangungot ay mahigit 12 oras lang. Ano kaya ang nangyari sa loob ng piitan? Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Kakaiba talaga, hindi naaayon sa karaniwang estilo niya. Walang pakialam si Lin Moyo sa mga tao sa labas. Walang tigil siyang nagsasanay ng mga kakayahan sa loob ng piitan. Ngayon na mayroon siyang walang hangganang lakas ng espiritu, pareho lang kahit saan siya magsanay. Ang bilis ng kanyang pagsasanay ay nakadepende na lang sa bilis ng kanyang pagcast. Kung mas mataas ang antas ng kakayahan, mas mabagal ang bilis ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang oras, impormasyon ng kalansay na Diyos na mamamana, uri, kalansay na Diyos na mamamana, antas platinum, antas, 40 lakas, 30,000 bilis, 40,000 espiritu, 30,000 tibay, 30,000 kakayahan, kontrol sa kaluluwa, passive, tiyak na tatamang atake, passive, ang mga kakayahan nito ay sobrang kakaiba rin. Mayroon pa itong mga passive skills. Nang makita ni Lin Moyo ang kakayahang, tiyak na tatamang atake, agad siyang nakaramdam ng pagkagulat at kasiyahan. Sa wakas, may paraan na para harapin ang mga lumilipad na nilalang mula sa kalaliman ng demonyo at lahi ng dragon. Noong nasa kalaliman si Lin Moyo dati, inatake siya ng mga demonyong espada mula sa malayo. Bagamat nakakaganti ang kalansay na mago, maliit lang ang epekto nito. Sa huli, walang nagawa si Lin Moyo sa kanila. Kung papalitan ang kalansay na mago ng kalansay na Diyos na mamamana at isasama ang passive skill nito, magiging iba ang resulta noon. Sa sandaling ito, sabik si Lin Moyo na subukan kung gaano kalakas ang kalansay na Diyos na mamamana. Minsan, hindi sapat na tingnan lang ang mga katangian, kailangan ding obserbahan ang aktwal na epekto. Nagpasya siya, pero sa ngayon, dapat munang tapusin ang piitan na ito.